Ang pag-atake na inilunsad ni Jiang Chen ay napakalakas na nag-iwan din ng mga marka sa lupa ng arena. Si Duan Feng na nagpapalutang sa isla gamit ang kanyang kapangyarihan, ay nagsimulang tumingala at nang masaksihan ito, hindi niya maiwasang matigilan at mapawisan, nang mapagtanto niyang sisabog na ang arena. Ayon sa kanya, maaaring gawin ito ng isang taong may second awakening cultivation. Nagsimulang yumanig ang arena na naging sanhi ng paglutang ng tubig sa dagat, at nagpa siya si Duan Feng na oras na para palakasin ito. Kasabay nito, ang pag-atake ni Jiang Chen ay umabot kay Xiao Beihan, na mabilis na nagtulak ng espada sa lupa, na lumikha ng isang maliit na gintong harang sa paligid ng kanyang katawan, na hamarang sa pag-atake sa proseso. Batid niyang kailangan niyang hadlangan ng pag-atake dahil kung hindi ay mawawalan siya ng buhay. Dahil sa kung gaano kalakas ang pag-atake, nagsimulang pawisan si Xiao Beihan, at sa tinging puno ng galit ay binanggit niya na dapat iangat ng isa ang kanilang ulo at tumingin sa hilagang kanluran kung saan naroon ang mga lumulutang na ulap. Kinailangan niyang maabot ang espada na mas mahaba sa 1,000 milya. Nang walang pagdadalawang isip, ginamit niya ang forbidden spell na tinatawag na Ultimate Arcane Art. Sa sandaling yun, nagsimulang lumipad ang mga espada ng mga kalahok sa kampo ng Tanjiao, na iniwan ang lahat na medyo nalilito. Ang ilan ay nagtaas pa ng kanilang mga kamay upang kontrolin ang kanilang mga espada, ngunit lahat ito ay walang kabuluhan. Ngayon walang sinuman ang nakakontrol sa kanilang espada, ni hindi nila alam kung anong uri ng masasamang forbidden spell ito. Ang lahat ng mga espada na kinokontrol ni Xiao Beihan ay nagsimulang maglabas ng malakas na enerhiya, at sa isang kisap mata, ang kalangitan ay napuno ng matatalim na espada. Si Xiao Beihan, na may espadang nakaipit sa lupa, ay gumamit ng Divine Weapon Moon Soul Technique na tinatawag na Myriad Swords Return to the Origin. Sa sandaling ginamit niya ang pamamaraang ito, ang mga talam ng mga espada ay patungo kay Jiang Chen, at dahan-daang nagsimulang bumagsak. Si Jiang Chen na may hawak na espada gamit ang isang kamay, ay nagpatibay ng depensibong paninindigan, hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Sa pag-ataking ito, nakatitiyak si Xiao Beihan na kaya niyang patayin si Jiang Chen. Habang pinalutang ni Duan Feng ang arena gamit ang isang kamay, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang pulso gamit ang kabilang kamay. Pinagpawisan siya dahil alam niyang baliw ang dalawang ito. Sa isang tingin na puno ng takot ay inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na magdala ng suporta upang makatulong na palakasin ito, dahil kung hindi ay babagsak ang arena. Nang marinig ang kanyang utos, ang dalawang lalaki sa tabi niya ay nagsanib ng kanilang mga kamay at nagsimulang gamitin ang kanilang kapangyarihan upang tumulong sa pagpapalakas. Tumayo si Xiao Beihan, hinawakan ng mahigpit ang espada dahilan para maglabas ito ng nakakasuffocating na enerhiya. Sinimulan niyang tingnan si Jiang Chen ng may kumpiyansa na tingin at hindi napigil ang tumawa ng malakas. Tiyak na natalo na si Jiang Chen, hindi mahalaga kung nagising siya ng isang divine level na klase o kahit natutunan niyang gamitin ang Heaven-Splitting Blade. Kung wala ang tulong ng inang insekto, siya ay wala. Ang forbidden spell na ito ay sisirain ang kanyang katawan sa 1,000 piraso. Ang mga espada ay nagsimulang sumulong sa kanya ng napakabilis. Nagpatibay si Jiang Chen ng depensibong paninindigan at tinanong si Xiao Beihan kung bakit minamaliit niya ang kanyang kalaban. Sinimulan niyang ay-ugoy ang espada at hindi niya maiwasang mapangiti, at nang makitang papalapit na sa kanya ang pag-atake, wala siyang ibang pagpipilian. Ginamit niya ang Heaven's Blade technique na tinatawag na Slash of Karma. Naglunsad siya ng isang malakas na counter-attack, na tumama sa mga espada, na lumikha ng isang malaking pagsabog sa kalangitan na nagpabulag sa lahat. Walang kalaban laban si Xiao Beihan kay Jiang Chen. Ang kanyang pag-atake ay nagsimulang dahan-daang magwasak sa katawan ni Xiao Beihan. Puno ng luha at takot ang kanyang mga mata, hindi niya alam kung paano naging ganoon kalakas si Jiang Chen. Sa loob ng ilang segundo, ang pagsabog ay nagkawatak-watak sa kanyang katawan hanggang sa abo na lamang ang natira. Si Xiao Yuanshan na lumilipad sa malapit at nagmamasid sa labanan ay natakot nang makita na ang kanyang apo ay minassacre. Maging si Uncle Jai Gang ay nagulat at napuno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Napaluhod siya sa lupa,
Ang mga kakayahan na ginamit ni Jiang Chen ay ang pangarap na hindi niya naabot noong siya ay bata pa. Si Hong Yao ay natakot, kinagat niya ang kanyang mga ngipin dahil sa takot at nagsimulang pagpawisan. Hindi siya makapaniwala na natutunan niyang gamitin ang Heaven-Splitting Blade sa loob ng 5 minuto. Naikayam ni Go Kaishin ang kanyang kamao at hindi maiwasang mapangiti. Sa pagmamalaki niyang tingin ay binanggit niya na hindi sapat ang enerhiya ni Jiang Chen. Talagang natuto siyang gumamit ng pamamaraan, hindi lamang niya natutunang gamitin ang mga pamamaraan kundi pinagbuti pa niya ang mga ito, isang bagay na noong panahong yun ay hindi pa nakamit ni Jai Gang. Si Jiang Wushuang ay namangha, nagsimula siyang tumingala sa langit at sa nasa sabik na tingin ay naisip na ang taong ito ay isang halimaw, natatakot siya na ang isang tulad niya ang magiging pinaka-nakakatakot na kalaban. Si Bai Feng na nasa tabi niya ay tinakpan ng kanyang bibig gamit ang kanyang kamay at hindi mapigilan ang pawis. Nagulat siya nang makitang natutunan ni Jiang Chen na gumamit ng espada sa loob lamang ng 5 minuto. Inilapit ni Tang Ying ang kanyang kamay sa kanyang noo at hindi niya maiwasang matigilan, nang makita kung gaano kalakas si Jiang Chen. Samantala, sa kabilang panig, sina Liu Sandaw at Mo Hangqiu ay nagyakapan at kapwa nagsimulang umiyak nang makitang siya ay talagang nanalo. Napagtanto na siya ay tunay na malakas. Ang pag-atake ni Jiang Chen ay nag-iwan ng malaking butas sa isla na nagsimula sa isang dulo at nagtatapos sa kabilang dulo. Sabay-sabay na lumitaw ang dalawang lalaki sa langit. Naisip ng lalaking may itim na buhok na ang disipulo ng Heavenly Blade King ay isang taong medyo kawili-wili. Iminungkahi niyang huwag siyang patayin sa ngayon, dahil gusto niyang kunin si Jiang Chen bilang stepping stone para sa prodigies. Ang lalaking may orange na buhok na lumilipad sa tabi niya ay nagsiwalat na sa paglalakbay na ito, talagang hindi siya dumating na may intensyon na patayin si Jiang Chen. Ang lalaking may itim na buhok, na nasa likod ng kanyang mga kamay, ay isang invincible na kilala bilang sword god na pinangalanang Ji Lingqiu. Sinimulan niyang obserbahan si Jiang Chen at may ngiti na binanggit na nakikita ang kasalukuyang sitwasyon, kahit na hindi siya kumilos. Hindi ito pababayaan ni Xiao Yuanshan ng ganoon kadali. Ang lalaking may orange na buhok ay isa pang invincible na kilala bilang martial god na pinangalanang Jiang Zhenji. Sinimulan niyang tingnan si Xiao Yuanshan at sa isang seryosong tingin ay nakumpirma ang mga salita ni Ji Lingqiu. Pinuno ni Xiao Yuanshan ang kanyang isip ng ideya na patayin si Jiang Chen upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang mga apo. Ngunit bago pa siya makakilos, isang malakas na enerhiya ang lumitaw at nagsimulang lumawak sa lahat ng direksyon, dahilan upang siya ay maging alerto. Alam niyang nakikialam si Jiang Zhenji. Ibinalik niya ang kanyang ulo at sa isang matahimik na tingin ay hiniling sa kanya na mangyaring ilabas ang kanyang lakas at huwag makialam, na ipinaliwanag na ang kanyang apo ay namatay sa trahedya at bilang isang lolo, dapat niyang tanggapin ang hustisya sa kanyang sariling mga kamay. Nagpasya si Ji Lingqiu na huwag makialam at hayaan si Jiang Zhenji na mag-asikaso sa paglilinis ng kalat dahil kung tutuusin ay dumaan lang siya sa panunood ng palabas. Nag-cross arm si Jiang Zhenji at nagsimulang magbuga ng malakas at nakakasuffocate na enerhiya ang kanyang katawan. Pinaalalahanan niya si Xiao Yuanshan na nasa edad na siya, at tinanong kung hindi niya naiintindihan ang mga alituntunin na dapat na handa na harapin ang mga kahihinatnan ng sinumang nagsusugal ng kanilang buhay sa isang deathmatch. Nang marinig ito, ibinaba ni Yuancheng ang kanyang ulo at sa malungkot na tingin ay naisip na siya ay tama. Ngunit sa sandaling iyon, si Jiang Chen, na may hawak na espada gamit ang isang kamay, ay tumalon, nagsimulang lumapit sa kanya, at nakuha ang kanyang atensyon sa pagsasabing mayroon siyang pang-apat na pamamaraan na humihiling sa kanya na maghanda. Sa welga na ito, nilayo ni Jiang Chen na putulin ang mga dapat putulin ng buong sangkatauhan sa pangalan ng kanyang master, Tio Jaigang at Tia Tang. Nang marinig ang boses ni Jiang Chen, tumalikod si Xiao Yuanshan at hindi maiwasang mataranta. Nataranta si Go Kaitian at may nalilitong tingin na iniabot ang kanyang kamay kay Jiang Chen na humihiling sa kanya na huminto at huwag gumawa ng anumang bagay na walang ingat. Tinakpan ni Hong Yao ang kanyang bibig gamit ang kanyang mga kamay. Siya ay natakot nang makitang si Jiang Chen ay naglakas loob na bumunot ng espada sa harap ni General Xiao. Si Jiang Zhenji, na naka-cross arms, ay nag-isip na si Jiang Chen ay baliw.
dahil ang paglalaro ng mga balbas ng tigre ay parang naghahanap ng sariling kapahamakan. Ipinikit ni Ji Lingqiu ang kanyang mga mata at nagsimulang ngumiti sa pag-iisip na ngayon ay wala ng paraan para protektahan si Jiang Chen. Hinugot ni Xiao Yuanshan ang kanyang espada, kinuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamao at sinimulang gamitin ang kanyang kapangyarihan, na naging sanhi ng isang alon ng tubig na lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Inihayag niya na ang pagharap sa kamatayan ay may kapalit, para sa kanya ito ay isang biro. Hindi siya makapaniwala na ang isang simpleng pangalawang awakening bilang hamak na langgam ay nang ahas na ilabas ang kanyang espada laban sa kanya. Hindi ito pinansin ni Jiang Chen, hinawakan niya ang espada gamit ang dalawang kamay at may determinadong tingin na handa sa pag-atake, na naging sanhi ng isang malakas na enerhiya na lumitaw sa paligid ng talam. Gamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ginamit ni Jiang Chen ang Heavenly Blade Technique para ipagtanggol ang hustisya at paalisin ang kasamaan, na tinatawag na Blade of the Great Way. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, naglunsad siya ng dalawang malalakas na hiwa patungo kay Xiao Yuanshan. Habang papalapit ang pag-atake, tumayo siya. Matapos ilunsad ang pag-atake, nagsimulang obserbahan siya ni Jiang Chen at nanahimik. Nang masaksihan ito, si Jiang Wushuang ay natulala at namangha. Iniisip na si Jiang Chen ay baliw. Masyadong malakas ang strike na ito, maihahambing sa isang full-force blow mula sa 5 Awakening Mountain Sea Realm Expert, na puno ng takot ang mga mata ni Bai Feng, at hindi niya maiwasang mapatulala. Iniisip na si Jiang Chen ay naghahanap ng kamatayan sa pamamagitan ng paglulunsad ng napakalakas na pag-atake. Nagsimulang pawisan si Tan Ying at nanatili siyang tahimik. May nagsalita na nagsasabing hinamon ng poisonous demon ang langit, kung siya ay nasa lungsod ng napakaraming hayop, tiyak na mamahalin siya ng Grandpa Ape. Ang isa pa ay nagsalita na nagsasabing, kapwa na Daoist ang welga ni Jiang Chen ay naglalaman ng mga prinsipyo ng hustisya, ang taong ito ay dapat sumali sa ating Dao sect. Ikinuyom ni Xiao Yuanshan ang kanyang kamao at sinimulang kontrolin ang tubig, at sa isang kalmadong tingin ipinahayag na kahit ang master ni Jiang Chen ay hindi isang karibal para sa kanya kaya walang paraan na ang kanyang disipulo ay magkakaroon ng pagkakataon. Habang ang mga patak ng tubig ay lumulutang sa kalangitan, siya ay pamitik sa kanyang mga daliri, na naging sanhi ng pagpasok ng tubig sa tilapon ng pag-atake, na humaharang dito na parang wala. Akala niya ay hinaranggan niya ang pag-atake, ngunit nang makita niya ang nasa harap ng kanyang mga mata, hindi niya maiwasang mabigla. Ang pag-atake ni Jiang Chen ay isang distraction lamang. Sa isang kisap mata, ang langit ay napuno ng mga insekto na nagsimulang lumapit sa kanya ng napakabilis. Inilagay ni Xiao Yuanshan ang kanyang kamay sa harap ng kanyang mukha at hindi nagtagal ay napagtanto niya na ito ang kapangyarihan ng Nine Miasma Wings. Iniabot ni Jiang Chen ang kanyang kamay sa tagiliran, ipinahayag na alam niyang hinding-hindi niya ito matatalo ng espada. Ang naunang pag-atake ay isang kaguluhan lamang, ngayong wala siya sa arena, walang mga patakaran na pumipigil sa kanya na gamitin ang kapangyarihan ng Nine Miasma Wings. Nang marinig ito, inilagay ni Xiao Yuanshan ang kanyang braso sa harap ng kanyang mukha at napuno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Sinimulan siyang titigan ni Jiang Chen, kinuyam ang kanyang kamao, at may masamang ngiti na inutusan ng mga insekto na sumabog. Sa sandaling iyon, nagsimulang sumabog ang mga insekto. Ang mga pagsabog ay dahan-daang nagsimulang lumapit kay Xiao Yuanshan, na nakatayo, alam na wala ng paraan para makatakas pa. Iniabot ni Jiang Chen ang kanyang kamay patungo sa kanya dahilan upang ang mga insekto ay lumapit at sumabog na lumikha ng isang malaking pagsabog. Naisip niya na hindi ito sapat kaya gumamit siya ng mas maraming insekto at gumawa ng isang grupo ng mga pagsabog. Sa isang kisap mata, ang kalangitan ay napuno ng mga pagsabog at nang makita ito, natarante si Duan Feng at ang iba pa, ay tumalikod kay Jiang Chen at nagsimulang tumakas mula sa lugar. Alam na ito ay lubhang mapanganib. Ginamit ni Xiao Yuanshan ang kanyang kapangyarihan na ginawang dugo ang mga pagsabog. Sinimulan niyang titigan si Jiang Chen at sa galit na tingin ay nagpas siyang alisin siya dahil kung hindi ay mapapahamak ang kahihinatnan.
Ginamit niya ang pamamaraan na curse of water na tinatawag na blood explosion at naglunsad ng isang pagsabog ng dugo patungo kay Jiang Chen na naging dahilan upang tumama ito ng direkta sa kanyang dibdib, na naging alerto sa kanya. Isang blood barrier ang nilikha sa paligid ni Jiang Chen. Nang makita niya ito, hindi niya maiwasang matarante dahil hindi niya alam kung forbidden spell ba ito, nagsimulang magkabisa ang spell, na naging sanhi ng dahan-daang paglabas ng dugo ni Jiang Chen mula sa loob ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang mga mata, ilong, tainga, at mga kuko. Sinimulan niyang tingnan ang kanyang kamay at nang makitang may lumabas na dugo ay hindi niya maiwasang mabigla. Ang dugo mula sa kanyang katawan ay kinokontrol ni Xiao Yuanshan.